Ito pa. Ito. Next topic po tayo mga kasubad mga ka-sponsor. Ito. Next topic po tayo ha. Ay muling naghain ng apilang temporaryong restraining order o TRO ang kampo ni Senator Ronald Bato. Ay nako talaga no. De La Rosa sa Korte Suprema sa Supreme Court matapos ang nangyaring insidente sa loob ng paligid ng Senado noong Mayo 13 kagabi no. Kabilang ang napaulat na presensya ng NBI or National Bureau of Investigation no. Sa kasabay nito, kinundina ng kampo ni De La Rosa ang mga insidenteng naganap sa Senado at iginiit na hindi mabibigyan ng katwiran ang ganitong klase ng karahasan. Totoo ba? Hindi to. Totoo ba? Sino ba yung gumawa ng scene noon? Nagkakagulo na tapos lahat kayo nagsasabay-sabay, nag-live, anak ng buhay. Nagkakagulo na, nagkaputukan. Tapos yung tama ng bala doon sa taas ng kristal. Ano yung tinitira niyo dyan, ligante? May nagdi-drill daw doon sa may pintuan. Sagot naman ng iba, maraming pintuan. Yung kaganapan kagabi po doon sa sine. Maraming pintuan. Tama na, maraming pintuan. Ano yun? Kayo lang sa loob kung gumawa ng scene na yun eh. Tapos patayin yung ilaw. Alive si Presidento, pinatay yung ilaw. Pero yung ilaw sa kaya Senator Jinggoy naka-ano. At Senator Bungo ay naka-on. Anak ng buhay talaga, no? Pero sabay silang nag-live. Hindi ba obvious mga kasababayan ko, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no? Dito sa channel po ni Abus Nulo, anak ng buhay. Hindi ba obvious yun, mga kasabaybay? Obvious eh. Ano yan? Pelikula? Lokohan? Sanay po tayo sa teleserye. Sanay po tayo sa mga drama-drama, no? Drama-rama sa hapon. Batang 90s tayo eh. Batang 90s po tayo. Hindi na po tayo edad na ano pa eh. Matanda na po tayo eh. Kaya alam na natin yung ang umpisa. Alam na natin yung rule. Predicted na. Tapos alapalos lang yung sa labas, si Boy Calvo. Tapos may isa pang attorney doon, nag-video-video, sobrang layo. May NBI daw. NBI, walang baril, flashlight yung ginamit. Ang tanong doon, sino yung pumasok doon sa may ng GSIS? Tapos palabas-pasok. At ng buhay, ha? Maglalabas pa rin ng video dito, ha? Tapos yung may isang video, nakuha na ng ng BNC. Naglalakad yung Calvo. Lakad parang wala lang, may bit-bit na baril. Parang lang bumili ng pandesal, pumasok, parang wala lang, parang nagkape. Obvious na obvious eh. Pero lang yun, parang lang natin, hindi naman tayo detective eh. Pero kitang-kita eh, no? Mga kasababay, mga ka-sponsor. Yung senaryo, para yan eh, no? Parang Metal Force, Metal Force. Sa daming putukan, walang tinamaan. Puro mataas. Ano yung kalaban dun? 7-footer. Kapre. Tapos easy lang maglakad yung ibang senador dyan. No? Easy. Astig lang eh. Parang nasa bahay lang. Di ba? Feel at home. Tapos ang nagpapasahod taong bayan. No? 300,000 to 200,000 mahigit yung sahod nyo. Tapos ay astig-astig lang yung taong bayan nagpapasahod sa inyo. No? Nalulugmok. Like. Thank you very much kay Clark, no? Ayun. Tubig po, maraming salamat. Tuminom po tayo ng tubig, medyo nadadry tayo eh. Ayun pala natin lalamunan. Sabay ba mga ka-sponsor? Naman buhay tapos mag-aano pa sila pa yung nag-file pa sila ng restraining order din sa kaganapan noon. Hindi no, silang gumawa ng kwento tapos sila yung mag-act like a dick. Nakita niyo ba yan mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no? Kung gaano tayo minamagic. Buhay talaga no, mga kababayan ko no. Minamagic yung magpa-file pa talaga ng restraining order no. Talaga ng temporary restraining order. Tapos pag-file, biglang nawala.
Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no? Kanina wala na. Wala na talaga. Wala na. Nawala na yung bato. Sabi, make my day. Kung sa Bisaya pa, karon hawa na ko dire. Hadlok naman ko. Alam naman natin ano po yan, sundalo po yung Senator Bato. Maganda yung record niya. 4-star general po yan, naging PNP chief pa. Ito lang kasi kawawa din. No? Ito, to be fair naman ha, pag-usapan na natin, mga sababay, mga ka-sponsor. No? Ito si Senator Bato, para sa akin naipit talaga. Naipit. Naipit lang siya dito. Parang ginawa lang siya talagang sandwich, no? Palaman ng sandwich. Sa kanyang mga kaalyado, mga kagrupo, at syempre sa kanyang amo. Natin sino yung kanilang sinasamba Nakasabay yun ang nangyari. Kawawa no? Lahat kayo gumawa ng kabalastugan, ikaw lang yung kakasuhan. No, ang daming gumawa ng kabalastugan tapos ikaw lang yung kakasuhan. Sabi naman nila dahil takot daw mga Marcos sa mga Duterte. Dahil pag nakaupo daw si Sara Duterte, yung maging presidente, uubusin niya daw yung mga Marcoses. Sa inyo po mga kasubabay, mga kaspon, ano masasabi nyo? Ay, nako talaga. Ubusin daw Nakakita ako dun sa post. Tapos ang isang senador, nandun sa NAIA. Kung nga rin nagpabook, pero yung pala, ang technique, iba yung private lane pala yung sasakyan. Private lane pala sasakyan, no? May isa ding sikat na tao. Ang buhay, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no? Kita nyo yan kung gaano tayo binababoy. Magpapile pa sila ng temporary restraining order. Tapos biglang umalis. Sila yung kawawa, no? Sila yung kawawa. Tayo naman ay traidor sa bansang Pilipinas. Ang buhay, no? Tayo pang kinakawawa. Sila yung nagbi-benefits ng mga taxes natin, no? Halos na, lalo na yung may mga OFW na nagtatrabaho sa ibayong bansa, no? Kasunod ng mga ka-sponsor. Nalalaki ng mga tax remittance niyan. Tapos ito lang ang gagawin, ang igaganti ng government ngayon sa atin, ng Senado. Hindi lang ng Senado, ng gobyerno talaga. Lahat isisisi kay PBBM. Wala daw pakialam. Alam ba ni PBBM sa away niyo dyan sa pelikula nyo kagabi dyan sa Senado? Yung mga DDS dyan na idol nyo. Ito, tirada nila. Alam ni PBBM sa gawain nila na na pelikula kagabi. Kay PBBM, taga-subaybayan siya kung ano ang dapat gawin. Tapos ibinibintang na si PBBM daw, nagpapasok ng NBI para anuhin si Bato, birahin. Alam nyo, sobrang bait ng Pangulo. Pasalamat kayo, hindi siya utak ni Digong. Utak ni Digong, biglang dadamputin ka na lang, walang paalam. Nakasubaybay mga ka-sponsor. Dadamputin ka na lang bigla, walang paalam. Tapos kung hindi 1 week, 1 month, wala ka na. Tatabunan ka na talaga ng dyaryo or lalagyan ka pa ng karatula, wag tularan, adik, ganito, ganyan. Di ba? Gusto niya ba yung ganon? Kung ganon siguro yung utak ni PBBM, nako, halos talaga siguro wala na. The only president na nagpa-imbestiga ng flood control tapos binabaliktad. Gising! Gising mga kababayan ko, pero sa inyo, kung mga anong grupo kayo, opinion ko to, pero para sa akin, gising. Gising sa katotohanan. Kasi itong mga politicians na ito, no, mga kababayan ko, mga kasubaybay dyan, mga ka-sponsor, anak ng buhay, ito yung nagpapahirap sa bansang Pilipinas dahil sila ang tagapagpadupad ng batas at sila din yung babali ng batas. Sila ang bumabali ng batas. Nakikita niyo ba yung pattern? Gumagawa sila ng mga taktika para lang ibaling sa ibang tao ang kasamaan at kadimunyuhan nila. Real talk na to. Nakikita niyo ba yan? Tapos sila pa yung may karapatan na kung wari sila yung biktima. Yung buhay.
Kayo po ba, kung gagawin yan sa inyo, tapos babalik ta rin kayo, di ba ang sama? Saan ang hustisya dyan? Tapos sila pa magsasabi, saan ang hustisya? Tulad ng isang anak ng pastor, so comment doon, anak ng pastor, ng Assembly of God, bato, suntukin mo na lang sila. Anak ka ng pastor, dapat magano ka, maghunos dili ka, dapat mag-advise ka. Dahil pastor ka. Hindi ka na anak ng pastor, nag-aral ka ng pastor, gusto mo balandra kung pangalan mo dito eh. May isa pang pastor na alam niya naman na grabe ang katiwalian dahil sa pera, nagpapabayad. Ha? Lahat naman talaga may bayad. Oo. Lahat naman ang babalakura dyan sa ano. May bayad dyan. Di basta-basta mga ubok na yan. Real talk mo to. Ha? Dahil lang sa kapiritsong pera, magpapaalipin ka sa mga politikong buhaya ng buhay. Pastor ka pa naman. Di ba? Tulad nito, tignan nyo, tayo lang ginagago. Tapos idol pa natin sila. Ang buhay talaga, no? Ayokong magmura, pero ay nako na pasensya na. Nagpapaliwanag lang. Naman talaga. Nag-file pa kayo ng temporary restraining order tapos itatakas nyo lang naman pala. Sana hindi na lang kayo nag-file. Ano to plano ng ating Pangulo, ng administrasyon? Sutukil na ba? Kasi kung nasa Mindanao na Senator Bato, mahirap na. Gera na yung doon. Gera na aabutin doon. Hindi basta-basta mahuli yun. Tataas pa naman bundok ng Pero kahit hindi siya pupunta sa bundok, mahirap kalabanin ng mga bato na family. Sa totoo lang, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, hindi sila basta-basta. They grown by special battles. They trains a lot to defend our country before. But now, they are defending the only one the one person na kanilang puon, the only one na politicians na kanilang iniidolo na hindi naman kilala noon sa bansang Pilipinas kung hindi dahil kay President Bongbong Marcos sa mga Marcoses, at ngayon naging traidor. Naalala ko nga sa lugar namin pinaaral isang gobernador. Pinaaral niya ito. Tinulungan. Pagdating ng panahon, kinagat pa siya. Siya pa yung parang tatay, ninong lang siya, pero siyang tumayo bilang tatay. Pinaaral niya hanggang naging abogado, hanggang naging congressman. Tapos kinalaban niya, ninong niya na parang tatay niya na dahil sa pera. Diba? Tindi, no? Buti nga, mabait ang ninong. Kahit tayo, kahit ako. Because I have mga pamangkin, ako maging tatay. May isang pamangkin na ako yung naging tatay niya. Kahit ano kasakit yung ginagawa nila sa'yo bilang isang tatay, no? Tumayong tatay, parang hindi mo matatanggap, pero dahil sa love mo sa kanila, sa compassion, na hindi mo masikmura na hindi sila patawarin at bigyan ng pagkakataon ulit. Diba? Tao lang tayo eh. Parang ganon yung senaryo, mga subaybay, mga ka-sponsor. Pero itong mga ganitong tao, tindihan binabalahura na tayo. Tas idol pa natin. Di naman tayo kilala ng mga to eh. Sila kilala natin, sila yung suportahan natin, pero sila hindi nila tayo kilala, tapos mag-idolize pa tayo sa kanila ng buhay. Naman ang buhay. Kaya yun lang ang masasabi ko. Next topic po tayo, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, na ito sinabi niya Senator Laila de Lima. Ito po, no? Itong sinabi niya po, De La Rosa should face arrest warrant to avoid further chaos, harm. Diba? By Senator de Lima. To avoid chaos, harm. Anak ng buhay. Tama talaga. Kailangan talaga na napaharapin niya itong mga ang warrant of arrest. Kasi siya nag-cause ng chaos dyan, ng banatan dyan sa Senado.
Siya yung nag-cause. Pagpasok niya pala, nagbalahura na siya. Senator Bato. Nagwala. Tapos ito, may mga senaryo pa. The only senator. Grabe yung pag-rally sa labas. Daming mga DDS doon. Daming iba-ibang mga, hindi naman iba DDS, pero idol sa kanya. No, hindi na nila mahal yung bansang Pilipinas. Yung nakikita ko na doon is mahal nila yung mga politicians. Natulad ng mga ganitong politicians. Hindi mo na nakikita yung love for our country. Nakikita ko na yung chaos, no? Yung divisions and the rebellions against the administration. Nakikita mo na mga bata pa, mga balahura na, marunong na magmura. Dinuduro-duro ang mga kapulisan. Doon ako naiinis eh. Alam mo, hindi naman perfecto yung mga kapulisan. May mga bulaong talagang mga pulis at mga sundalo. Pero yung dinuduro-duro niya. Tapos sinisigawan niya, bakit kayo sumusuporta sa mga ganitong tao? Sarap din balikan eh. No? Bakit kayo sumisigaw sa mga ganyang tao? Mga bobo kayo. 1.5 lang naman bayad sa inyo. Tapos 2 piece of chicken. Tapos matutulog pa kayo dyan sa kanto. Kung saan-saan. Ha? Paano yan pag hindi kayo nabayaran? Yung bahay nyo dyan, iniwan nyo. Yung pamilya nyo, iniwan nyo. Ha? Mga bugo. Binabanatan nila ako sa Facebook ko sa Messenger. Mga bugo. Ha? Tulad ng taga Sarangani. Nag-comment siya. Siya pa yung nag-ano sa akin na pagsuntukan ng buhay. No? Di ba ang tatapang ng mga DDS? Puro bantalan yan sila eh. May utak na po yung mga tao ngayon, hindi lahat utak tae. Lagi yung tatandaan niya. Tulad yung sinabi ni Senator Laila de Lima kay Senator Bato de la Rosa, he should face arrest warrant to avoid further chaos and harm. No? Anak ng buhay. Because he causes, no? The only senator na nag-cause ng ganyan dyan sa Senate. And the only senator na prinotektahan ng masyado. No? Itinago sa loob ng Senado. No? First time in the history of our Philippine Constitution, inside the Senate, may isang senador na may kasong crimes against humanity ang pinoprotektahan ng isang Senate President at ang kanyang hanay, no? The minority. Kahit sabihin man ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi doon patungkol doon at hindi patungkol sa impeachment ni BP Sara, pero obvious nakikita po natin na klarong-klaro ang katotohanan na they are protecting their colleagues not for the country but for their own, for their own interest. Nakikita niyo ba yan? Imulat niyo yung mga mata. Or ako lang yung nagbumulat ng mata ko kahit singkit ako. Kahit bansot ako, ganito lang ako eh. Nakikita naman eh kung ano yung pinagkaiba eh. Nang pumapabor ka kaysa na pumapagitna ka. Di ba? Pumapabor ka sa mga ganitong tao kaysa pumapagitna ka para sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan natin yung mga sarili natin. Mga sambayan ng Pilipino, mabuhay tayo, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Huwag tayong makisali sa mga kaguluhan na ganito sana eh. Pero kaso lang, kailangan natin gawin to eh. Kaya mabuhay tayo, pinaglalaban natin, pinoprotektahan natin ang ating bayan, o ang bansa. Kahit ganito lang, no? Sa pagpapahayag, no? In the public, sa pagpapahayag, gamit ang social media, sa pangbabalahura at panggagago, pangbababoy sa atin ng ating mga idol, ng ating mga itinalaga, ibinutong mga senador, at kung ano-ano pa dyan, na nakaupo, no, nasa itaas ng mga entablado na yan. Kaya mabuhay tayo na ipinaglalaban natin to. Ito yung tunay na kalayaan. Kasi ang kalayaan ngayon, iba na yung meaning para sa akin. Ang kalayaan ngayon is to freedom of speech na lang. Wala nang kalayaan sa karapatan.
Kasi ang karapatan binababoy na nila. Tulad nito, hindi naman to balahura, totoo naman to. Tayong magiging masama nito, pero pagdating ng araw, someday, somehow, hopefully, those people na nagmamatigas they will realize what was the truth is. Diba? Even sa Bible, nakasulat siya eh. The truth shall set you free. Wag ka lang fake news dyan. Hindi ko inaano yung ng Panginoon, pero tama talaga eh. Be good or bad man yung president natin, we need to respect him. It is written, not only in the Quran but also in the Bible. It is written in the Constitution na hindi tayo magrebelde. Sumuporta tayo sa tama. Magpahiwatig tayo ng tama. Hindi tayo balahura. Ayun lang. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, masasabi ko. Diba? Kayo mga kababayan, gising. Gising na po tayo sa katotohanan. Ang buhay, relax ng buhay nila dyan eh. Habang tayo kumakayod. Minsan hindi na natutulog sa pagtatrabaho. Lalo na itong ating mga kababayan. Tapos sila, pasarap buhay lang. May mga kaso sila, ayaw nilang harapin. Tapos aalis-alis. Tapos tutulungan pa talaga ng mga, ng mga nakaupo ng buhay. Diba? Kasubaybay mga ka-sponsor. Tignan mo kung gaano kabobo yung mga taong ganyan. Sabihin man nilang bobo tayo, pero mas bobo talaga sila. Umiinom kayo ng ng tang eh. Mga puto kutsinta kayo eh. Mga puto kutsinta kayo. Ang buhay. Ito, next topic po tayo mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ito. Sabi ni Sir Montulfo, nababoy ang Senado dahil kay Bato. Hindi lang nababoy, nalitsyon talaga. Hindi lang pambababoy yung ginawa, nalitsyon. Lutong-luto. Kung sa laro pa, lutong-luto. Pati buto, luto. Anak ng buhay, wala na silang konsensya, walang mga hiya. Di ba kayo nahihiya sa taong bayan na binababoy nyo na, niluluto nyo ang Senado para lang paniwalaan kayo? Nakasubaybay mga ka-sponsor, mga kababayan ko, tignan nyo nga yung nangyayari ngayon. Isisisi sa Pangulo yung kadramahan nila. Isisisi sa Pangulo yung mga kapalpakan nila. O may mga senador pa, sinigawan lang ng konti. Iyakin agad, magpapail agad ng against sa kanya dahil nasaktan. Bakit ba yung ginawa hindi kayo nananakit? Taong bayan nga binabalakura nyo eh. Ginagago nyo eh. Kalalaking tao, yakin. Grabe magkansyaw noon nung hinuli si former Senator Trillanes. Ngayon, sabi nyo, samahan nyo si Bato. Bakit nyo pinatakas? Sabi nyo, sasamahan nyo, bakit nyo pinatakas? Anak naman ng buhay, Kala ako sasamahan nyo, bakit nyo pinatakas? Kala ko sasamahan nyo tatay nyo, bakit nyo pinabayaan doon? Pero okay doon sa ICC napapakain, naalagaan naman yung former president doon. Ang masakit na kasi ang gusto nilang mamatay. Okay, huwag nyo sabihin. We need to respect pa rin kahit ganun yung ginawa ng ating former president. He is a human being. We don't need to say sabihin natin sa kanya, you must die there in ICC. Bring him bones. No. For me, it's not for me. Ayoko ng ganun. That was na talaga. You are na talaga.
your hate, it's not a hate, it's a wrath, no? Yung galit na talaga na parang ano na talaga, nasa puso na talaga, matatak na. Hindi ganun. Kaya wag nating gayahin sila. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, wag nating gayahin sila. Kahit ganyan sila kabalakura, ganito sila kabastos, ganito sila mambababoy, no, sa bansang Pilipinas, sa konstitusyon, sa administrasyon, no, sa sabayan ng Pilipino, at sa karapatang pantao, no? Wag natin silang gayahin. Only God can judge them, but nakikita naman natin, kaya i-judge natin sila. Ganun talaga. Hindi lang obvious, kundi ginagawa nila eh. Kita nyo, ginagawa talaga nila. Tignan nyo yan, mga kasubaybay, mga kasponsor, mga kababayan ko. No? Parang, ay nako, kakaiba. Ito na yung mga ano eh, even the Bible says eh, this is the prophecy. It will happen na yung mga nasyon ay mag-aaway at ang constitution and administration maging ganito. But one day, no, hope and pray, no, brother. Ito sinasabi ko. One day will come. Merong isang leader na tatayo na may takot sa Diyos, makatao, makabayan. Nag-uumpisa na kay President Bongbong Marcos yan. Kaso binabalahura lang nila. Ganyan sila. Kaya itong sinabi ni Sir Montulfo, no, Sir, I salute you. Kahit sinasabihan ka nilang parang bobo ka dyan. Pero ang masasabi ko lang, nasa katotohanan ka. Hindi mali yung sinabi mo, kundi katotohanan yan. Kaya sa lahat ng nanonood, no, mga bashers dyan, ha? Sana imulat nyo ang inyong mata. Nirespeto ko rin kayo dito sa comment section. Nirespeto ko kayong lahat. Hindi ko kayo babalahurain dyan. Pero yung gusto ko lang sana, mamulat kayo sa katotohanan. Na, ha? Inaapak-apakan na nila tayo. Ginigisa na tayo sa sariling mantika. Ginagawa nila tayong parang laruan, mga kasubaybay, mga kasponsor. Ginagawa nila tayong parang ano lang, parang basura. Tapos magagalit-galitan pa doon pag in-interview, no? Ang buhay talaga eh, no? Huh? Ang buhay. Ini-interview ka lang, sagutin mo ng tama, hindi ka magagalit. Dahil ikaw ay public servant, you must answer yung mga binabato sa'yo ng mga question. Kailangan mo sagutin yan ng tama. Hindi yung kailangan magalit ka dyan na as if ikaw ay sobrang linis. No? Dahil yung posisyon mo, no? At Senator Bato, yung posisyon mo, hindi mo yan posisyon lang. Kundi itinalaga ka ng taong bayan. Dapat ang yung serbisyo ay sa taong bayan, hindi sa isang tao lang. Hindi sa isang pangalan, apelido lang. Kundi sa buong sambayan ng Pilipino, kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Karapatan, kalayaan, hindi kababuyan. Katotohanan, pagmamahal at pagkakaisa, hindi rebellion, hindi destabilization, hindi rally ang solusyon dyan, mga kasubaybay, mga babae, mga kasponsor. Kundi pagkakaisa, ha? Kundi pagkakaisa. At ang batas na tuwid ay hindi na baluktutin pa. Sundin ang batas, ang konstitusyon, sundin ang tama. Kung ikaw ay may kasalanan, harapin, sagutin, wag tumakbo, wag umalis, wag mambalahura, wag tumakas. Para lang para sabihin weak leader. Oh, walang kwentang administrasyon pero nanghingi ng tulong sa presidente. O ngayon tinutulungan ka ng mga kagrupo mo, diyan ka maghingi ng tulong. Oh, mga sinungaling 'yan, ha? Lahat ng mga illegal, alam nila. Pero halos naman talaga ang nakaupo, yung mga illegal naman talaga yung ginagawa. Kaya bago tayo mag-signing off, no, magkita-kita po tayo ulit bukas. Mega love shoutout sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Isigaw nyo, no?
Isigaw niyong mabuhay. Isigaw niyong tayo ang nagmamay-ari ng karapatan, hindi lang sila. Tayo din ay nagmamay-ari ng karapatan pang tao. Isigaw nyo, mga kababayan, mga ka-sponsor, mga kasubaybay. Isigaw nyo. Ayun, mega love shoutout po pala sa lahat ng nanunood, sa lahat ng sumusuporta sa channel ni Boss Nyulo, sa Nyulo Random News. Hopefully, maayos na yun, no? Pinalahura nila eh. Na-demonetize. And syempre, no, ito po ang ating mga avid kay Ma'am Admin Rich, no? Mga mababait at masisipag, lalo na kay Ma'am dito, no, sa laging nag-i-edit, nagsisend ng mga topics, even though sobrang pagod sila, pero they are consistent doing their jobs, and I really appreciate that, and I really understand na napapagod din kayo because you are humans, no, hindi kayo robot. No, at minsan na hindi ko naiintindihan, no, ang mga topics, but I'm trying to to explain it in my own way, no, and in the knowledge and wisdom na ibinigay sa atin ng buong may kapal. And maraming salamat sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, no? Diyos ng may kapal. At maraming salamat din sa inyong pagsuporta. At mag-ingat-ingat kayo lagi po lahat dyan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Mangalabsya din po pala kay Mandirigma, kay Ballpoint Man, kay Berador Pekwa, kay Stephen Lee, no? Sino pa ba? Kay Kasangkay Janjan, no? Kay Chris Ulo. Ayun, migilab shoutout din po sa lahat ng mga supporters ni Boss Nyulo at sa akin naman ang Mountain Channel, no, Mr. Sponsor, ang inyong ka-sponsor. Maraming salamat sa pagpanunood. Minsan boring tayo pero minamahal niyo pa rin ako, no, lalo na kay Ma'am Rose, no, kay Ballpoint Man, kay Ma'am Angie, sa lahat ng hindi na po nakakanood ng ating Mountain Channel, no, maraming salamat po sa inyo. Dahil nandyan po kayo sa mga bagong subscribers, maraming salamat mo, no? Hataw naman po, pakiyakap naman po ng ating YouTube channel kung meron kayong time, no? At sa lahat po dito nandito na nanonood ngayon hanggang ngayon, no? Sa oras na ito, maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala po kami. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo. God bless sa inyo. Ingat kayo dyan sa ibang bansa, no? Sa mga OFWs, no? Sa mga classmates ko dyan, mga seaman, no? Mga successful na sila. Sa mga kapulisan, sa Philippine Army. Mega love shoutout sa inyo po dyan sa 10th Infantry Divisions. Sa ano pa? Sa Team Kaisen Davao, sa UGB, sa Wigo Todo. Hello, Limwell, nak. Patuloy mo lang yan, no? Ito na, hinahang ko na yung belt ko. Ito na siya. It's time to na siguro. Kayo na ang susunod. Kailangan ko nang mag-relax, no? Maraming salamat din sa pagsuporta nyo, no, sa aking team, kay Ma'am Coach, no, Ma'am Mary Jane, no. Ma'am, thank you for support lagi. Simula na nag-umpisa po ako. And then sa aking pamilya, maraming salamat din po, no? At syempre, dito, no, like yung sinasabi po, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Kay Ma'am Lovely Granada, mega love shoutout po sa iyo, Ma'am, no? Ito, ko talaga, support talaga ako kay Ma'am Lovely. Kay Ma'am Jinky na nanonood po ngayon. Sa lahat po ng taga-suporta, taga-subaybay. Lagi kayo mag-ingat, lalo mainit kayo, no? At sa lahat ito, mga advice ko po, no? Kay Sir Harry Malones, Sir, sa pagdadrive mo, kay Sir Lightiro, no? Arriba sa iyo. Sabi ng mga pinsan ko po yun, ng mga Taogama P, arriba sa iyo po. Ingat ka po lagi daw sa pagbiyahe, no? And then, sa aking mga teachers, maraming salamat. Kita-kita po tayong Lunes ulit. And then, syempre, dito, sa lahat ng lumalaban, no, sa tama. Thank you so much, and God bless us all, and mag-ingat kayo. And lagi yung sinasabi, no, we need to pray for our country, no, na magkakaroon na ng unity, peace, and harmony. Para matapos na itong kaguluhan na ito, hindi pulat dilaw, tunay na magkalaban, parang kanta lang yan. Hindi kulay at tatak ay siyang dahilan, kundi ito ang pinaglalaban natin, ang ating bansang Pilipinas, ang ating karapatan bilang Pilipino. Tayo,
No? Tayo, because we are the community. No? We need to unite for peace. No? Mga kasubaybay, mga sponsor, mga kababayan ko. At yun lang po, no? Ingat-ingat and God bless us all. Maraming salamat. Magandang gabi. Mabuhay ang sabihan ng Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Kita po tayo ulit bukas dito sa new channel ni Boss Nulo. Ayun po, no? Thank you so much. Salvaje